So, nandito na kami guys sa cafe apartment. Masabi ko na sobrang bigat ng pakiramdam namin guys. So, ito pa yung unang activities natin guys, no? Medyo mabigat. Tikman natin. Grabe, ang sarap guys. Hello guys, nandito na kami sa Bintay Market. Para sa mga mahihilig sa cups guys. Malulula kayo, sobrang dami. Order pa kami ng isa guys na with no rice. Bali ito ay breast tsaka chicken wings. Grabe, meron na dito. Sa 29 pa lang lalabas to eh. Dito guys, mura pala dito. Ang haba ng pila guys oh. Kung sasakay kayo dito, mas maganda daw kung sa ayan na yung cafe apartment guys. Good morning guys. So ito yung breakfast buffet dito sa hotel namin, White Lotus Hotel. So check natin yung mga pagkain nila guys. Ito meron silang sausage dito na parang ginisa ganun. Tapos may noodles. Ito guys, masarap to. Ito yung breakfast din namin nung pumunta kami sa Danang eh. Stir fried noodles. Tapos may din, may kanin syempre. Ito may bread. And then may egg, tsaka tofu. Tapos, dito na yung mga prutas nila guys. Ayan. Saging, watermelon. Tapos ito, dessert yata to. Tapos may bread na pwede mo siyang i-toaster. Yan yung mga jams nila guys. And then juice. Tapos may parang crepe yata to guys. And milk. Meron din pala silang pho dun guys dito. Ayan. Pero hindi na tayo kukuha nun. Ito na lang muna yung kinuha natin. Hello guys, good morning sa inyo. Another day, another pasyal na naman. So ngayon is nasa 8:36 pa lang ng umaga. Ang agenda namin ngayon guys is pupunta muna kami ng War Remnants Museum kasi isa ito sa mga sikat na puntahan dito sa Saigon, no? So naghihintay na kami guys ng taxi. Ayun yung family natin. Tapos ito yung hotel natin, White Lotus Hotel. Habang naghihintay kami ng taxi guys, i-share ko lang sa inyo kung ano yung masabi ko sa hotel namin. So para sa akin guys, itong White Lotus Hotel, para siyang hindi siya ganun kalinis for me. Parang yung CR din nila may mga kalakalawang pa. Pero ang maganda din naman dun, may free breakfast, okay? Para sa akin, yung magandang na-stayan namin is dun sa Grand Sunrise Boutique Hotel. Kompleto siya guys, ang ganda, malinis. Tapos ang ganda din ng views dun. So ayun guys, na i-share ko lang sa inyo. And after namin mag-War Remnant, magkakape muna kami sa Cafe Apartments. So syempre nandito na rin tayo sa Saigon dapat hindi mawala yung Cafe Apartment. After nun, pupunta kami ng Bintay Market. So doon na kami mamimili talaga ng pasalubong namin guys. Although marami na kaming nabili, especially yung family ko, mura daw doon, lalo na kung maramihan yung bibilin mo. After nun, pupunta kami ng Vincom Plaza. Pupunta kami ng The New Playground. Mag-shopping kami ng mga local brands doon. So, ayan guys. Ito na pala yung last full day namin ngayong araw na to. Bukas guys is last day na namin. Ang flight namin is nasa 12:05 ng madaling araw. So, dapat mga 6 ng gabi is nandun na kami sa terminal mismo. Para at least hindi kami mabutan ng mahabang pilang immigration. So, sulitin na natin tong araw na to guys. Yan, ganda pala ng araw guys. Maaraw siya. At least hindi maulan. Kagabi pala, medyo late na kaming nakauwi dun sa Lotte Mart. Parang mga nasa 12 na kami nakatulog nun. Tabi pala ng White Lotus Hotel, itong Coast pa. So, sinearch ko to guys. Dito dapat kami magpapamassage since malapit lang talaga. Ayun literal na malapit lang sa hotel namin. Pero kasi nabasa ko yung mga reviews guys na pag bandang huli daw, maniningil daw sila ng tip. So, nasa daw yun around 200,000 VND din yun guys. Kaya hindi na kami tumuloy dito. Pero malapit lang din naman yung pagmamassage namin. Nasa around Saigon na Japan town lang din. Pinadaanan natin kagabi. So, doon tayo magpapamassage para before tayo pumunta ng airport, at least okay yung katawan natin, di ba? Matanggal yung mga sakit-sakit. A few moments later. Nandito na kami guys sa War Remnants Museum. Ito yung first stop natin ngayong araw na to. Yan, nandyan sila fam natin guys. Ang pamasahe namin is nasa 33,000 dong. So dito yung ticketing nila guys. Nag-book na rin kami sa Klook. By the way guys, mamaya din pala yung city tour natin. Bale mamayang gabi mga 7 or 8 ng gabi. Okay. May aeroplano na agad dito guys. Check natin.
Ang laki nito guys, oh. Itong eroplano na to, ang tawag dito ay Maybay CH-47. CH-47, English pala to guys. Tapos may tangke dito, dalawa. M48A3 tank. Dito sa kaliwa, puro mga eroplano. Ito yung parang dito lalabas yung mga bala guys. US Air Force. Ito medyo lang siya, malit ng konti. Tapos ito, malaki siya. Ganda no? Grabe. A37 fighter, bomber, ang tawag dito. Helicopter. Merong machine gun dito sa loob. Medyo malawak din pala sa loob guys. Ang tawag dito ay UH-1H Huey. Yan, hindi ko alam yung pagbasa. So, puro mga US, dito guys, mga airplanes. So, ito yung mga directions guys. Meron palang dito, souvenir shops. Okay? Kung restroom gusto nyo pumunta, meron dyan. Coffee shop, meron din pala dito. So, dito sa side na to, marami pa rin mga tangke. Ito, merong dito. Ano ba yung tawag dito? Nakalimutan ko na. Ito yung nagbubuga ng apoy, flamethrower. Ito yung mga bomba. Grabe yung laki niyan guys, oh. Seismic bomb. Yung lalaki. So pagpasok nyo guys, may mga souvenir shop dito na pala yun. Ayan. Hindi na ako magbibideo guys na marami kasi bawal yata dito eh. Hours later. So, nandito na kami sa baba guys. Ayan, nandyan sila fam. So, tapos na kami dito guys. Paalis na rin kami. Papunta na kami ng cafe apartment. And parang dito sa War Remnants Museum is naka almost 2 hours kami dito. Hanggang 3rd floor kasi siya guys. Mahaba. And I suggest na talagang hindi nyo to dapat i-miss. Kasi kung mahilig kayo sa history, ganyan. For sure na hindi naman sa matutuwa. Kasi masabi ko na sobrang bigat ng pakiramdam namin guys. Kasi basta hindi ko na i-explain. Alam nyo yun. Kasi kailangan yung puntahan talaga to guys eh. Kahit siguro na i-explain ko sa inyo yung nararamdaman ko wala pa rin eh. Basta I suggest na puntahan nyo to guys, lalo na kung mahilig talaga kayo sa history. Sobrang bigat nga lang, pero yes, worth it naman siya guys. And isa naman to sa pinupuntahan talaga ng mga tao, mga turista dito no. So ito pa yung unang activities natin guys no, medyo mabigat. Pero okay lang guys, hindi naman ako or kami nagsisi na pumunta kami dito. So alam nyo yun, tuloy-tuloy lang tayo guys. Magkakape muna tayo para alam nyo yun, pampatanggal lang ng bigat sa loob. So, pumunta na tayo guys sa cafe apartment. A few moments later. So, nandito na kami guys sa cafe apartment. Ang pamasahe namin is nasa 40,000 dong. Ayan guys. Ang taas. Doon tayo guys para picturean natin. Ito na yung Nguyen Walking Street guys. Andun si Ho Chi Minh sa pinakadulo. So, thank you Lord dahil mainit ngayon pero walang araw guys. Tapos ito yung Bitexco Financial Tower. Malapit lang pala siya dito. Ayan. Ito yung 360 view natin, guys. Ito na yung cafe apartment. So, ang dami pala niya, guys, no? Daming mga pagkapehan or restaurant. And nakita ko sa TikTok, parang meron din yatang mga shops dyan. Mga damit, ganun. So, ang pupuntahan namin is yung Pho Cafe, which is sikat sila sa egg coffee. So, ayan. Fado, Saigon Oil. Ayan, marami dyan, guys. Meron din yung Good Day, eh.
guys, pasok na tayo dito. Pag mag-elevator pala kayo, may bayad na 3,000 dong. Mag-stairs na lang tayo. 8th floor yung pupuntahan natin. Ayan, may mga stickers din pala dito. Ay, grabe guys. Nakakapagod pala. Si Po Cafe pala, meron dito sa 7th floor mismo. Ayan, so dito na lang tayo sa 7th floor. Pagod na sila. Pagod na sila. Ayan, dito tayo guys. Po Cafe. Which is sikat sila sa egg coffee. So, titikman natin yung egg coffee nila dito kung mas masarap ba kesa sa Little Hanoi Egg Coffee. So, ayan, open daily sila guys. Ito yung menu nila guys. Ayan. Tapos meron din silang combo. Ito na lang siguro yung orderin natin guys. Egg coffee plus croissant for 95,000 dong. Hello. One egg coffee plus croissant, the combo one. Egg coffee and croissant. Yes, the combo. And then one pandan milk coffee. Yeah, that's it. You have one combo egg coffee and croissant, one pandan milk coffee. Okay. 150,000. Ito yung order ng mother ko guys. Pandan milk coffee for 55,000 dong. So this is like chicken Egg coffee. combo with croissant. Have you ever used it before? No. So ito na yung order natin guys na egg coffee. Ang sabi ni Kuya, bawasan daw muna natin to ng at least mga 5% yata yun. Basta yun, 5 to 10%. Medyo ano pala siya. Ayun no, medyo may ano siya. Parang na-caramelized. Tikman natin to. Parang caramelized sugar nga. Sarap. Sarap ng egg coffee nila guys. Masarap kasi meron siyang konting tamis itong caramelized sugar. Ayan, yung matigas na yan. Sa taas. Sa Little Hanoi Egg Coffee kasi, walang ganito. Ito kasi may tamis ng konti. Haluin na natin guys. Nilagyan na natin ng ice. Tikman natin. Grabe, ang sarap guys. Ito talaga yung gusto ko sa Vietnam guys, yung matapang yung coffee, tapos balance yung tamis na meron sa egg coffee, tapos yung caramelized sugar. Para sa akin guys, mas masarap yung egg coffee dito sa Po Cafe kaysa sa Little Hanoi. Grabe, ang sarap. Para kang kumakain ng ice cream guys. Pero ang sarap talaga ng kape ng Vietnam, yung matapang. Tapos itong croissant guys, try natin isaw-saw sa egg coffee natin. Ito naman yung in-order ng tatay ko guys. Sweet potato matcha. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Pero ito talaga yung panalo guys. Sarap talaga. Meron ding Madam Nguyen dito guys. Yan, mga banh mi. Mga Vietnamese foods dito. Sa may 6th floor. Meron palang steakhouse dito guys. Ayan, parang mga siya American food. Tapos sa tabi niya is Coco. Ayan. Nandito lang sila kapatid ko. Dito pala sila pumunta, Coco Nick. Kala ko itong Coco na to dito pala guys. Ano kayang meron dito? Ay, mga Vietnamese souvenirs. Meron din sila mga coffee dito guys. Ito, wala to kahapon or kagabi sa Lotte Mart. Try nating bilhin to guys kasi sikat to sa TikTok din. Meron din sila mga Legend Coffee. Yan. Nakabili na tayo ng ganito kagabi. So marami sila ditong guys, mga coffee kaso walang mga presyo. Bili nga tayo nito guys kasi 8 sticks siya tapos lahat ng flavors meron na. So 95,000 dong yung presyo niya. Pag magre-review kayo sa Google Maps, dun sa store nila, ito i-scan nyo lang to. May free na kayong ganito guys. Siya fruits and veggies crunch mix. So free namin tong nakuha. Pinicturean lang nila yung ratings na sinabit namin sa Google. Grabe no? Stig guys, nagsasabit din yung family ko guys. Sayang din kasi, free din to May mga shirts din sila dito guys. Ang ganda ng tela. Ang lambot. Tapos makapal. Kano to? 395,000 dong guys. So marami silang design dito. Ayan cafe apartments. Yan, Vietnam na word. Ay, ito maganda to guys. So my heart. Saigon. Ayan, marami pa dito guys. May mga iba't ibang kulay sila ng shirt. May black, blue, sky blue, pink, tsaka puti. 1 hour later. Hello guys, nandito na kami sa Bintay Market. So ang pamasahe namin sa Grab is nasa 95,000 dong. So dito pa lang sa bungad guys, ang dami na nagbebenta ng mga, mga chicharon, halo-halo May mga mani.
Mukhang bibili tayo ng ganito guys kasi may space pa tayo sa ano natin, sa bagahe natin eh. Yung isang half, meron pa guys. Maluwang pa yung ano natin, space natin. Sa labas pala, puro mga mani, ganyan. May mga cooking wares din. Tapos dito sa loob guys, ito na yung mga tiyangge. Yung mga damit, ganyan, mga scarf. Maganda pala dito kasi walang tao. Kunti lang yung tao guys oh. Kumpara mo nung pumunta kami sa Han Market, sobrang daming tao nun, siksikan. Kaya hindi ako masyadong naka-vlog nun guys. So dito mukhang smooth lang kumbaga yung flow natin dito guys. Ayun, may nakita na si Father, sombrero. Ito yung paborito niyang sombrero. Ito na yung mga helmet. Ganito yung helmet nila guys. Para siyang ano scooter helmet lang. Ang dami dito yung mga helmet dito sa Vietnam guys. Ganito kasing uso sa kanila. Hindi tulad sa atin, bawal sa atin to yung mga ganito eh. May mga iba't ibang design sila guys. So may mga sungay-sungay pa. Ayan, dito may mga socks. Puro socks to. Daming cup dito. Punong-puno ng cups. So yung presyo guys, same lang pala sila sa Hoi An, which is sobrang mura din. Binili natin to guys oh. Pasalubong ko kay tito ko. Ang ganda kasi nung sa Hoi An, walang ganito na design eh. Ganda, 40,000 NTD lang guys. So bilhin natin. Para sa mga mahihilig sa cups guys. Malulula kayo, sobrang dami oh. Cup heaven, literal. Dami. Iba't ibang brands, merong Vietnam, tapos meron yung mga ano dito eh, parang mga class A na brand. And meron ding mga pambata. Ito yung mga cooking wares nila guys. Nakabili tayo ng cup guys eh, nandito. Nasa 120,000 dong. Tapos dito naman sa gilid niya, meron pa rin mga cooking wares. Halo-halo eh. Literal na market talaga guys. Yan, naghanap kami ng ganito eh. 80,000 dong tong may design guys. Yung plain lang, 70,000 dong. Nakabili tayo guys ng ganito. Yan, 10 pieces siya. 100,000 dong dapat, pero natawaran natin ng ano, hanggang 90,000 dong lang daw. Kaya kinuha na natin. Pang ano lang guys, pang pasalubong lang. So dito naman sa side nito, ang lawak pala nito guys, itong Bintay Market. Puro mga bags na dito. Yan, mga leather bags. Dami. Nabudol na naman si Mother. Nakabili siya ng Crocs guys. 110,000 dong. Tawaran niya. Dating 150,000 dong. Yan, may mga pambata din dito. Dito na yung mga sandals, mga slippers. Kumuha tayo guys ng pillows. Bali, 5 flavors. 10,000 dong each. Pero natawaran natin ng 45,000 dong. Ayan. Wala kasi neto sa Lotte Mart kagabi. Dito guys sa dulo, sa pinakalikod, dito na pala yung kainan. Ayan, tabi lang siya ng mga grocery guys. So akyat lang kami dito. Dito sa second floor. Yan, may mga laruan dito. Marami pang sarado guys So time check, nasa 12:50 na ng hapon. Tapos na kami dito sa Bintay Market guys. So lunch na namin, kakain muna kami dun sa Susu Waterfall Fried Chicken. Kasi kagabi dun sana kami kakain, kaso late na kaming nakauwi. Based dun sa Google guys, hanggang 8:30 PM lang sila nun. So time check, nasa 1:22 na ng hapon guys. Ang dami palang bilihan dito. Ang dami pwedeng bibilhin dito sa Bintay Market. So pag pupunta kayo dito guys, maganda pag maramihan yung bibilin nyo. Wholesale kumbaga kasi sobrang mura na dito. Karamihan naman dito is medyo fixed price na kasi yun nga, mura na yung presyo nila. Pero pag wholesale talaga yung bibili nyo, syempre mas mapapamura pa. A few moments later. Nandito na kami sa kakainan namin guys. So maglalakad na lang tayo malapit dito. Ang pamasahe pala namin is 68,000 dong. Dito guys Susu Waterfall Fried Chicken. So kakain tayo dito. Ito pala yung menu nila guys So ito na lang yung bibilin namin guys. Tom Huang Chicken with Rice Thai, 65,000 dong. Tapos sugar cane juice guys, 15,000 dong lang. Kasama natin sila, family natin guys. Order pa kami ng isa guys na with no rice. Bali ito ay breast tsaka chicken wings. So ang presyo niya is 40,000 BND, di ba? Mura lang guys.
Dalawa na to. Nasa 105,000 BNB lang. Nabitin kasi kami. Sobrang sarap. Tapos na kami kumain guys sa Suso Fried Chicken. Sobrang sarap. Tsaka sobrang friendly ng staff doon. Lalo na yung si Kuya. So ngayon guys, pupunta na kami ng The New Playground. Sa loob siya ng mall. Tapos puro local brands yung meron doon. Nandito na kami guys sa Vincom Center. So ang pamasahin namin is nasa 37,000 dong. So pasok tayo dito guys. Nandito daw kasi yung The New Playground. Dito na kami sa The New Playground. So dito muna tayo sa first floor niya kumbaga guys. Kasi hanggang second floor to eh. 1 hour later. Hello guys, nandito na kami sa Central Market. So hindi ko na pala kayo na-update kanina kasi namili ako ng mga damit sa New Playgrounds. So naka-damage tayo ng 4 na damit guys, yan. Hindi na ako naka-vlog guys kasi nag-focus na ako sa sa pamimili. Ang pamasahe pala namin is nasa 32,000 dong. Dito guys, mura lang dito. Halos lahat is nasa 100,000 dong. Yung mga presyo dito. Ayan, 100,000 dong. May mga jackets din sila guys. The New Market 1. Uy, grabe, meron na dito. Sa 29 pa lang lalabas to eh. Travis Scott. Meron ding Nigel, oh. Medyo mahal pala dito guys. Yung ref magnet nila is nasa 150,000 daw. Samantalang yung mga bili lang namin is nasa around 50 to 70,000 dong. Paalis na pala kami dito sa Central Market guys kasi mahal pala dito. So lilipat na lang kami sa may Bentan Market guys, pero hindi sa loob ng Bentan Market, dun sa labas niya. Kasi yun yung third option ko in case na wala na kaming ibang mabilyan, dun sa labas mismo ng Bentan Market. So papakita ko sa inyo guys. Nakita ko yun sa TikTok eh, medyo mura daw dun. So baka maglalakad na lang kami guys kasi 11 minutes na lang yung travel time. Ang ganda ng weather ngayon guys. Tingnan mo, makulimlim siya. Actually kanina medyo umaambon-ambon pero ngayon mukhang okay na. Yan, sana hindi umulan mamaya guys kasi mamayang gabi, to be exact parang 7 yata, magsi-city tour kami, yung bus, yung sightseeing tour. So sana nga hindi umulan guys. And gaya ng sabi ko kanina umaga, ito na yung last full day namin dito sa Ho Chi Minh kasi babalik na po kami ng Manila bukas ng gabi. Actually dapat mga 7 nandun na kami sa terminal sa may Tan Son Nhat kasi for sure mahaba na naman yung pila sa immigration guys. Kahit na 12:05 AM pa yung flight namin masigurado, mas maganda na yung mas maaga kami. So meron pa naman tayong gagawin bukas guys. Pupunta tayo sa Tan Din Church. Basta around District 3 lang tayo guys. So ayan, malapit na kami sa Bentan Market. Bukas din pala guys yung punta natin ng Landmark 81. Magkakape lang tayo doon kasi medyo mahal yung akyat ka pa sa pinaka-tuktok. Parang nasa 1,000 pesos yata yun. So magkakape lang tayo doon guys ng worth mga 500 pesos. Okay na sa amin yun guys. At least makita namin yung buong city ng Ho Chi Minh sa taas. Nandun pala yung station guys, MRT station ng Bentan. Hindi kami makakapag-tren ngayon kasi nga sobrang mura ng Grab. And 3 pa kami guys, naghahati-hati kami dun. Di ba sinasabi ko naman yung presyo ng pamasahe namin, kada location na pinupuntahan namin, sobrang mura talaga. Ang ganda rin dito guys, yung Start Tower na tinatawag, itong Bitexco Financial Tower. So may mga ginagawa pang buildings dito. Ang ganda dito sa Vietnam guys, grabe. And napansin ko dito sa Vietnam talagang medyo konti lang yung Pinoy. Sa ngayon ngayong punta namin, karamihan talaga puro mga European. Tapos sa Danang naman, karamihan puro mga Koreano yung mga meron dun. Tsaka sobrang okay yung mga pagkain dito guys. Lahat so far is gusto ko. Itong bilog na to guys, ito yung trend nila. Grabe, ang ganda. Kasi Japan daw yung gumawa nito eh. How I wish ganyan din yung trend natin guys. Kaganda. So may mga ginagawa pa dyan Silverland Bentan, dun pala yun guys. Ayan Silverland Bentan. Doon na yung Bentan guys, ayan. Napansin ko din dito sa Vietnam guys, sobrang smooth ng flow ng mga sakyan dito. Alam nyo yun, kahit na madaling araw, tapos nag-stoplight, kahit sabi mong walang tumatawid, talagang mag-i-stop yung sasakyan na yun. Talagang disiplinado guys. And masabi ko na talagang nasa tao yan guys, yung disiplina. Ito na yung famous Bentan Market guys. Nandito na kami, tawid lang tayo.
check natin kung mura ba dito. Since wala talaga to sa itinerary namin guys, tinanggal ko to. Kasi yun nga, ang dami kong nababasa na tourist trap daw to. Pero i-check natin kung tama nga ba yung sinasabi ng mga tao sa online. Do you have the t-shirt only? T-shirt, ha? Ano? I know. Oh. Everything got polo t-shirt. Okay, we're finding the t-shirt. No? T-shirt. Naghahanap kami ng Grab na t-shirt guys. Susuotin daw namin sa airport pag uwi namin. Meron kaming nakausap na lalaki doon sa harap. Anin yung bibilin namin for 1,600,000 dong. Pero titingin-tingin pa kami dito. Bumili kami guys ng 6 na Grab. Dito guys sa gilid ng Bentan Market dito. Mura dito. 40,000 dong lang. Yung mga keychain dito, yung mga ref magnet. O diba? Dito na lang kayo mamili. Dito guys, mura pala dito. So if ever nasa Bentan Market kayo, ayan yung Bentan Market guys. Tapos kaliwa lang kayo dito. Ayan, dito. Mura dito. Nakuha lang namin tong mga souvenirs ng 3 for 100,000 dong. Minera to guys, so hanggang dun pa sa dulo. So tapat niya tong Vietnam Airlines tour booking. Ayan. 1 hour later. Hello guys, magandang gabi sa inyo. Hindi ko na kayo na-update kanina. Kitang-kita nyo naman sa background natin, gabi na ngayon. So ang pupunta, dilim pala guys. So ang pupuntahan natin ngayon guys ay pupunta tayo ngayon sa Saigon Opera House dahil ngayon na po yung city tour natin, yung bus tour natin, sightseeing. Dilim, kita nyo ba ako guys? So maglalakad lang tayo from our hotel. Nasa 5 minutes lang yung paglalakad natin. Di ba malapit lang guys? White Lotus Hotel, accessible din sa lahat ng mga sikat na puntahan. Ayan, may ilaw na tayo guys. So bali yung ticketing nila, malapit lang sa Saigon Opera House. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano. Nag-book na rin kami sa Klook. Yung presyo ilalagay ko na lang dyan sa screen. Parang nasa 200 or 300 plus lang yata. Yan, kasama natin yung family natin guys. So actually first time lang namin makaka-experience ng night city tour guys. Kasi dati sa mga ibang bansa na napupuntan namin is hindi talaga kami nag-a-avail nito. Pero ang laki talaga ng pagsisisi na hindi kami nag-avail. So sabi namin dito sa Vietnam, pag pumunta kami if ever, talagang i-avail na namin to. Ito na pala yung Saigon Opera House. Guys, ito yung gilid niya. Kagilid niya lang itong Caravel Saigon na hotel. Yan. So yung ticketing nila guys is dito. Tatawid lang tayo dito guys. Ayan, tawid lang kayo. Ayan, diretsuin lang natin to. Tapos tapat lang siya ng Hotel Continental Saigon guys. Nakikita ko na yung bus mismo. Ayan, ito guys, ito na yung harap ng Saigon Opera House. So ayan, ganyan siya guys. Oh. Pero huwag naman kayo mag-alala dahil marami namang bus na darating dyan. If ever na puno na sa taas, syempre sa taas tayo guys. If ever na puno na, hintay na lang ulit tayo ng another bus. So dito guys, papakita lang natin yung QR natin or yung information ng Klook natin sa staff dito. Ayan yung mga nakapula yung skirt. Ang haba ng pila guys, oh. Ayan guys, ipakita nyo lang yung QR sa Klook. I-assist naman kayo. Don't forget to like and subscribe. I'm buying cotton candy. Tapos merong ibibigay na ganito sa inyo guys, itong ticket. Diba? Ganun lang kadali guys. Puno na yung taas guys, kaya sa next bus na lang tayo. Ayan, maaga pa naman nasa 6:47 pa lang naman ng gabi. Pasok na kami guys. Yan. Dito, walang nakaupo dito guys. Talagang sa taas. Ayan. Tayo. Dito. Yan, dito tayo guys. So sabi sa TikTok guys, kung sasakay kayo dito, mas maganda daw kung sa left side, dito banda. Okay? Para kitang-kita daw yung mga buildings, yung mga tourist spots, ganun. Picture! Ayan guys, si Mama. Dad. Sandun yung mga family guys. The impressive route and landmarks of the city. Now we will depart from Saigon Opera House and then the bus will go past Nguyễn Huệ Quốc Thiên Street, go across Khánh Hội. May option pala kayong mag-avail ng ticket dun guys. Oh. Yung kulay pula tabi ng Saigon Opera House. Sa mga hindi pa nakakapag-book ng ticket sa Klook, ayan, dyan kayo. Ayan na guys, andar na.
Sarap ng hangin. So ito pa lang ang tour na to guys is parang nasa almost 1 oras yata. Timeran nga natin guys, nasa 7:09 na ng gabi no. Meron silang Legend Coffee dito, yung isa sa sikat na brand ng coffee guys. Doon pala yung Maru. Yan yung masarap daw na chocolate guys. Ito na yung Nguyen Walking Street guys. Pumunta tayo dito kanina. Ayan yung Rex Hotel. Tapos tabi niya lang guys, yan na yung statwa ni Ho Chi Minh. Papaikot lang pala. Ayun guys, yan yung Bitexco Financial Tower. So yung Landmark 81, hindi pa natin makikita. Hindi ko pa nakikita dito eh. Ayan na yung cafe apartment guys. Ayun, may mga flags ba dyan? Ayun, yung flag natin guys, oh. Ayun, dun yung bridge. Siguro ikot tayo dun mamaya. Pilipinas! Ayun yung flag natin, oh. Uy, Philippines! Puno lang sa Lamagi. Daming sa Lamagi guys, oh. Ayun yung Avengers Tower guys. Ang ganda talaga niyan. Tapos tabi niya tong malaking building na to. Ayun ba yung Landmark 81? Yan yata yun eh. Yan o, yung kulay violet na yan. Yan na. Dito na tayo sa pinaka-exciting na part guys. Pupunta na tayo sa bridge. Ang ganda ng mga ilaw dito sa Vietnam guys. Sa Ho Chi Minh City. Para siyang similar sa Hong Kong. Ayan, umikot lang pala tayo guys. Yan na yung Nguyen Walking Street. So, papunta na tayo dito sa may bridge.
BP Bank pala tong kulay berde. Merry Christmas! Halo, halo! Halo. Eto na guys, ready na tayo. Ito na yung main event na itong trip natin. Ayan na yung bridge guys. So nakikita nyo, yung kulay violet. Ready na natin ang ating camera guys. Wow! Yan, tapos na tayo guys. Dito rin tayo ibababa sa Saigon Opera House. Yan. Dito rin kung saan tayo sumakay. Ayan. So, tapos na kami guys. Time check. Nasa 8 na ng gabi. Di ba isang oras din? Halos isang oras yung biyahe. Sobrang sulit talaga guys. So, ngayon, kakain na kami guys. Dapat sa Soyga number 1. Kaso magsasara na sila. Mamayang 8:30 p.m. So, dun na lang kami sa Bep Me In guys. Which is Michelin guide din naman. So, ito na yung taxi namin guys. Punta na kami sa Bep Me In restaurant. A few moments later. So, dito na kami sa may Bep Me In guys. Yan o, Bep Me In.
Pamasahin namin is 32,000 dong. Daming tao guys ha. Pero may second floor naman sila. Check natin, sana may upuan tayo. Ito yung in-order natin guys na drinks. Vietnamese coffee for 49,000 dong. Yan, tikman natin. Grabe, ang tapang guys. Ang tapang. Pero ano, masarap, masarap. Ang laki talaga ng portion ng ice nila guys pagdating sa coffee. Ayun o, ganyan lang. Pero okay lang kasi 114 pesos. Diba? So kakatapos lang namin kumain guys. Masabi ko na sobrang sarap ng kinain namin. Yung kinain pala namin, hindi ko na na-videoan kanina kasi sobrang gutom namin. Pero yung kinain namin, komtam naman siya. May pork, rice, egg, may mga gulay din. So masarap siya guys. Nasa 169,000 dong siya. Tapos may Vietnamese coffee din ako which is 49,000 dong. So pauwi na kami guys. Doon pala yung Bentan Market. Malapit lang siya sa Bep Me In. So dito ko natatapusin ang ating video guys. Maraming salamat kasi sobrang pagod na rin kami. Time check muna pala, nasa 9 na ng gabi. So bukas guys, yun na yung last day namin. Pero hindi kami full day. Bali mga 6 PM kami babiyahe papunta dun sa airport kasi mahaba yung pila sa immigration. So kailangan agahan namin. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. So please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyo at kita-kita tayo bukas.